Narito po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po, tayo po'y nagpapasalamat sa isang linggo ng panambahan na tayo magkakasama-sama. Ang atin pong muling pag-aaralan ay mula sa salita ng Diyos sa Henesis, Kabanata 22, talatang 1 hanggang 18. Basahin ko po sa Ingles. Ang sabi niya po dito, sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him here as a burnt offering on a mountain I will show you." Early in the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife, and the 2 of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father, hear my son." Abraham replied, "The fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He laid his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain of the Lord it will be provided." The angel of the Lord called to Abraham in heaven and a second time and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and I have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore on the seashore. Your descendants will take possession on the cities of their enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Purihin ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, minsan pa nais namin itagubilin sa iyo ang iyong salita na aming nabasa. Minsan pa nais po namin ideklara ang iyong kabutihan sa amin. Nais po namin hilingin ang iyong pangunawa, ang iyong idadagdag sa aming kaalaman at ang aming pagkikinig at ang aming kaalaman, higit sa lahat pananampalataya na tatanggap sa lahat ng ipapaunawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin tinatagubilin ang iyong salita na magdagdag ng kalakasan, pag-asa at buhay para sa iyong mga anak. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa ating nabasa, makita natin ang buhay ni Abraham. Yung panahon na pinagkalooban siya ng Diyos ng tunay na anak na galing sa kanya na si Isaac. Katunayan, ito'y pinangako sa kanya nung taong 75 years old pa lang siya. Pero dito, 99 years old na siya nung ito'y binigay. At pinanganak si Isaac nung 100 years old na siya. Pinangako to nung 99. Pero ito, siguro ang taon niya na dito ay nasa 114 to 100. Mga teenager na kasi yung bata dito. Pero makita natin sa sitwasyon
na hinamon ng Diyos si Abraham na iandog niya yung kanyang anak, ang pinakamamahal na anak, ialay. Kaya yun ang ginawa ni Abraham at pinatunayan niya na kaya niyang sundin ng Diyos. Minsan binanggit ito ng Biblia na God tempt Abraham. Bagamat sa totoong pagkakaintindi, hindi tempt ang ginamit, kundi test Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham. Minsan may mga temptation kasi na nagiging tukso. Depende kung ano yung nature nito. Pero bago natin pag-aralan, nagis kong makita natin na yung ano ba yung kaibahan ng temptation sa kanong trials. Ano yung kaibahan ng tukso dun sa pagsubok? Kasi dapat malinaw to. Una, makita natin yung passage ng James chapter 1, verse 2 hanggang 4, saka verse 12. Tapos doon sa temptation, yung passage niya sa James chapter 1, verse 13 to 15. Tingnan muna natin yung sulat, yung pinaghanguan ng trials tsaka pinagaguan ng temptation. Bagamat dito pa lang sa Genesis, makita natin nandun yung trials at yung temptation. Makita natin yung malaking kaibahan, yung purpose, yung nature, kung kanino galing, at kung ano yung mga bagay, yung process, paano siyang nangyayari, para maging malinaw at maging sakto yung pangunawa natin kung ano yung tukso at kung ano yung pagsubok. Paano i-handle ang tukso, paano i-handle yung pagsubok, ano yung attitude na dapat ginagawa natin tungkol sa mga bagay na to. Hindi pwedeng mag-grumble kasi ito. Hindi pwedeng magbaliktaran. Kasi magkaiba talaga ang approach dito. Unahin natin sa James chapter 1, verse 2 to 4. Sabi niya, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial on many kinds. Because you know the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Talon tayo sa verse 12. Sabi niya sa verse 12, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Okay, malinaw dito na ang trials ay ito'y galing sa Diyos at ito'y maraming itsura. Mamaya kumpara natin, tingnan naman natin dun sa temptation. Ano naman yung temptation? Sabi niya sa verse 13, "When tempted, no one should say, 'God is tempting me.' For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, give birth to death." Kita natin yung pagkakasunod nung kasalanan, nung temptation. Ang tukso hindi pa siya masama, pero once yung desire ay nahinog at naging action, makita natin ito'y kasalanan. Ililinaw ko lang ano ang image, yung itsura, yung sabi dun, various kind, pero halos karamihan yun, masakit, troubles ang dala, problema. Samantalang yung temptation ay looks good, no? Ang itsura niya maganda, kaaya-aya, parang nakakaakit, no? Samantalang yung source, makita natin yung trials galing sa Diyos. Yung temptation, sabi doon, huwag mo sabihin na ikay tinutokso ng Diyos sapagkat ang Diyos hindi nanunukso kailanman. Tapos ang nature niya, makita nga natin, iba-ibang klase yung nature ng trials, pero yung temptation nagsisimula sa desires. Parang meron kang gustong makuha at gustong magawa. Yun yung desires. Tapos yung purpose nung trials, it brings life, leads to maturity. Samantalang yung purpose nung temptation, it brings death, leads to sinfulness. Lalo kang pinapahinog doon sa pagkakasala, lalo kang pinapalalim sa kasalanan. Yung process, yung trials, dapat manatili ka na tapat, steadfastness, saka palang mangyayari yung completeness.
Samantalang dun sa temptation, yung desires lalaki tapos magiging kasalanan. At pag naging kasalanan, ito'y magiging kamatayan. It brings death. Ang dulo, makita natin ang trials, ang dulo nito, joy. Ang dulo naman nung temptation, blame. Kasi walang tao na aaminin yung kanyang kasalanan. Kadalasan, yung spirit of victimism, pagkatapos siyang mahuli, pagkatapos siyang magkasala, may sisisihin siya. Meron siyang ibabato kasi ang isang taong makasalanan, kailanman hindi umaamin ng kasalanan. Ngayon, malinaw na yan yung proseso. Si Abraham, tinukso. Pero, sabi ng Biblia, tinukso, pero malinaw na dito sa sinabi ni James, hindi talaga tukso ang termino na ginamit doon, kundi sinubok siya ng Diyos. Sa King James Version kasi, sa susunod, pwede kong ipaliwanag to kasi doon sa etymology, yung pagpapaliwanag ng word na ginamit. Pero ang punto talaga dito, si Abraham ay sinubok ng Diyos sa kanya. Maaring spekulasyon dahil karamihan sinusubok tayo ng Diyos dahil hindi niya sinusubok tayo sa mga bagay na hindi mahalaga sa atin. Ang pagsubok na ginagawa niya, yung bagay na mahalaga sa atin. At dito makita natin, yung anak na pinakamamahal niya, nakakuha ng attention niya, maaring tuwan-tuwa siya, sa ganun niyang edad, nagkaroon siya ng anak na galing sa kanya, ay halos nakuha niyang attention, kaya tines ng Diyos. Abraham, sino mas mahalaga sa iyo? Ang tao, ang anak mo, ako. Iandog mo nga sa akin ang anak mo. Pero kung tutusin, makita natin, imposibleng iutos yun ng Diyos. Kasi pinagbabawal ng Diyos yung pagpatay. Pinagbabawal ng Diyos yung paghandog ng tao para sa Kanya. Hindi yun nais ng Diyos. Kaya niya lang inutos yun para subukan yung katapatan ni Abraham. Alam na ng Diyos na tapat si Abraham, pero minsan ginagawa yun ng Diyos para malaman natin kung gaano tayo katapat sa Diyos, kung paano natin maninindigan. Kasi kung walang mga ganung eksena, hindi ka tatayo, hindi mo malalaman kung kaya mo nga na sundin ng Diyos sa ganung kalagayan. Madaling maging sabihin na gusto kong maging tapat na Kristiyano, pero yung pagiging tapat na Kristiyano, matagumpay na Kristiyano, nalalaman yun sa gantong mga sitwasyon. Nalalagay ka sa balad ng alanganin na kailangan mong magdesisyon. Ito ba o ito? Yun. Doon nalalaman kung kaya mo. Parang ang testing, magita natin, nangyayari yan lagi. Lagi ang nangyayari. Parang sa estudyante, kapag yung nag-aaral, pagkatapos niyang pag-aralan yung kanyang lesson, biglang magpapaquiz si ma'am, malalaman ng teacher kung sinong nakinig at sinong natuto. Malalaman ng teacher sino yung mataas ang pagkatuto ng bata at sino yung hindi natututo. Doon sa testing. Hindi lang yung teacher ang makakalam, malalaman din ng bata yung kanyang kakayahan. Kaya yung testing ay napakalaga. Kasi siyang nagsasabi ng kalagayang yung present situation ng tao pagkatapos ng testing. Kaya ito'y nagpapatatag. Kaya pagkatapos mong malaman yung sitwasyon mo, ikaw ngayon gagawa ng paraan paanong maging matatag, paanong maging malakas. Naalala ko tuloy yung bagyo. Kadalasan, dito sa Cagayan, mula pa noon, dito dumadaan ang bagyo. Pero ngayon, sa mga nakalipas na taon, halos umiiba ng rota yung bagyo. Pag ang bagyo na dumaan dito sa Cagayan, kahit anong lakas, medyo protektado yung mga tao rito. Bakit? Kasi yung pagiging resilient na tinatawag. Una, dahil dun sa Sierra Madre na nakapalibot dun sa Cagayan, dun unang bumatama ang bagyo kaya't nababasag ito bago tumama sa mga tao, sa mga kabayanan. Pangalawa, dahil sa sanay na laging may bagyo dito sa Cagayan, ang ginagawa ng mga tao, nagpapagawa ng bahay na mas matibay kaysa dun sa dating nagiba. Sa dami ng nagiba na dito, siguro simula nang tumira ako dito, simula 1999, makita ko napakaraming bagyo ang dumaan na sumira talaga ng mga poste at mga bahay. Pero nitong mga nakaraan, makita natin halos naging matitibay yung mga bahay kasi yung disenyo ng mga nagpapagawa, ginidesign na nila na maging resilient dun sa bagyo. Kahit malakas yung bagyo, dahil pinatatag nila yung bahay, parang mahina yung bagyo. Hindi talaga humina yung bagyo, pero parang hindi na sila kayang maapektuhan kasi pinalakas nila yung
yung bahay. Wala silang magawa sa bagyo, kaya ginawa nila, pinatatag nila yung bahay. Parang ganun ang pananampalataya. Yung pagsubok, daraan at daraan yan. Yung kahirapan, darating yan at darating. Hindi nagaganda ang buhay ng tao kasi talagang pahirap ng pahirap. Kaya ang gagawin ng tao, ng isang mananampalataya, paano mong mapatatag yung sarili mo? Paano mong masabi na kahit dumating yung pagsubok, matatag pa rin ako. Ito yung pagiging resilient. At ito yung ating pag-aaralan ngayon. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral, how to overcome trials. Dito sa paraan ni Abraham, paano niya napagtagumpayan? Magbabanggit ako ng 3 bagay para maintindihan natin ano yung naging sikreto ni Abraham kahit na ang bigat ng pagsubok sa kanya ay napaglabanan niya. Number 1, sabi dito, we need strong commitment to our God. At yun yung malinaw na commitment ni Abraham sa Diyos. Maalala natin sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Dito kinausap ng Diyos si Abraham at siya ay nakipag-covenant. Sabi niya dito, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Hindi niya pa alam yung lugar, pero pinapaalis siya ng Panginoon doon sa lugar niya at pumunta siya doon sa lugar na sasabihin niya, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ito yung pangako ng Diyos, no? I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he got out from Haran. Kaya makita natin ang ganda nung ginawa ng Panginoon. Nakipag-covenant siya kay Abraham. Nakipagsumpaan siya. Kaya sabi doon, at sinunod niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ito yung simula na pinakita ng Diyos, pinakita natin na si Abraham may matibay na paggalang sa Diyos. May matibay na pakipagsumpaan. Kahit na mahirap para sa kanya, iwanan yung kanyang bayan, pero dahil sa Diyos, nagawa niya na ito'y iwanan dahil sa kanyang covenant sa Diyos. Sabi niya, at ginawa niya ang sinabi ng Diyos ayon sa inutos kanya. Dito sa ating binabasa, pagkarinig niya na Abraham, ialay mong iyong anak, dun sa may verse 1, tinawag siya, tapos verse 2 sinabi, ialay mo ang iyong anak, dali mo sa Mount Moriah, ialay mo siya sa akin. Sabi sa verse 3, early the next morning, Abraham got up. Kita niyo kinabukasan agad, prepare niya na agad lahat. Prepare niya agad para ihandog si Isaac. No? Kaya on the 3rd day, sabi sa verse 4, Abraham looked up and saw the place in a distance. No? Kaya nag-ayos agad siya. Hindi yung parang ang bigat ng katawan niya para sundin yun, kundi handa siyang gawin yun kasi yun yung utos ng Diyos sa kanya. Kaya doon, nais kong makita natin yung malinaw na covenant niya. Para siyang utusan, para siyang servant, no? Na pag sinabi ng kanyang Panginoon, agad niyang gagawin. Pag sinabi ng kanyang Panginoon, kahit na ayaw niya, dahil Panginoon niya nagsabi, gagawin niya. At yun yung maganda. May mga bagay dito sa mundo, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan, kasi ang nananaig yung gusto natin. At yun yung isang malaking ebidensya kung bakit hindi nahulog si Abraham. Kasi yung covenant niya sa Panginoon, yung commitment niya sa Panginoon, napakalalim. Na maging yung gusto niya, hindi niya papayagang ipilit kung ayaw yun ng Panginoon. Maging yung mga ayaw niya, hindi niya pipilitin niyang gawin kung ito yun ay gusto ng Panginoon. Hindi nakabase kung ano yung nararamdaman niya, hindi nakabase kung ano yung opinion niya, nakabase kung anong gusto ng Panginoon. Yun yung mahalaga sa kanya. At yun yung commitment na kailangan ng bawat isa sa atin, na kailangan ng bawat mananampalataya, yung commitment na kailangan nandoon yung kagustuhan natin. Tapos yung pagiging servanthood, napakahalaga yun, na hindi mo nakikita yung sarili mo na ikaw yung Panginoon, kundi nakikita mo na siya ang Panginoon.
Sabi niya sa Mark chapter 10, verse 45, nung siya ay nasa lupa, sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Sabi niya doon na maging siya, hindi siya naparito sa lupa para paglingkuran. Katunayan, ipinanganak siya doon sa sabsaban. Ipinanganak siya na anak ng karpintero. Ipinanganak siya na mahirap. Hindi, kung ikaw mamimili kung saan ka titira, kung saan ka lalaki, kung saan ka mag-aaral, isipin mo siya yung namili na ito yung kalagayan na gusto niya kasi para i-prepare yung purpose niya. Anong purpose niya? To be served. To serve God. To become servant. No? Sabi niya rin sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ito yung payag ni Pablo. Gayahin daw natin yung kanyang pag-iisip, who being in very nature of God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Tingnan nyo ulitin ko, ang ganda Who being in a very nature of God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. No? Kaya napaka-lalim nung ganitong kalagayan. Mismo siya, kaya nga yung Philippians chapter 2, ito yung verses na ginagamit ng mga churches para ipakita kung ano yung image ng kakristyanuhan at kung ano yung purpose ng kakristyanuhan. Hindi pataasan. Kaya madali. Sabi doon, ginamit niya doon in his own advantage. Kaya sa bagay na yun, makita natin, advantage natin yung pagiging servanthood, yung pagiging lingkod. Kadalasan, pag nakita nating special tayo, doon tayo nahihirapang sumunod. Kasi nakikipaglaban yung pagiging owner natin sa buhay natin. Pero pag malinaw sa atin yung servant tayo, kahit anumang bagay sa kapakanan ng iba, kaya nating gawin. At yun yung nakita ni Abraham kung sino siya. Merong binanggit si Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Kita natin dito na mismong si Solomon, yung kanyang kagustuhan, matalino siya, hari siya, pero inamin niya, hindi mo magagawa na maging yung takbuhin mo, yung lakbayin mo, maging perpekto kapag sinusunod mo yung sarili mo. Nakita niya, ang Diyos ang nakakaalam ng the best, pinakamaganda para sa atin. Kaya ang unang sikreto para kaya nagawa ni Abraham ang ganung pagsunod kahit ganun kahirap, kinalimutan niya ang sarili niya, naglingkod siya bilang servant, namuhay siya bilang servant, at nakita niya ang Panginoon niya na ang Panginoon na kanyang katipan na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung total commitment. No? Hindi ngayon gusto ko sumunod, bukas ayoko, sa susunod na araw gusto ko uli. Hindi ganoon. Consistent yung kanyang covenant sa Panginoon. Consistent yung kanyang yung pagsunod niya sa Panginoon. Kung ano yung gusto niya ngayon, yun din ang gusto niya sa darating na panahon. At yun yung commitment na kailangan ng bawat Kristiyano. Yun yung mahalaga. Pangalawa, kita natin kanina, yung commitment. Ngayon naman, yung trusting His words. Kung ano yung narinig mo ng mga pangako niya, ano yung narinig mo na sinabi niya, panghawakan mo, huwag mong kalimutan. Sabi niya sa verse 5, He said to His servant, tingnan niyo itong maigi Sabi niya he said to His servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Tingnan niyo maigi Sabi niya mga servant niya, manatili kayo dito. Hantayin niyo kami. Ayaw niya nang isama. Pero sabi niya, we will come back to you. Babalik siya. Pero bago niya dalhin si Isaac doon, alam niya na ihandog niya ito at papatayin niya para sa Panginoon. Pero dito pa lang,
malinaw na sinabi niya, babalik kami. Antayin nyo kami. Ang tanong, bakit niya nagawa yun? Bakit niya nasabi yun? Kagaya nga yung sabi ko, kung malinaw sa iyo kung ano yung pangako ng Diyos, panghahawakan mo to. Kaya ito yung yung pag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, you know it and you claim it. Sa chapter 18, ito yung unang pangako ng Diyos kanya. 9-15. Sabi niya, nung kausap ng anghel si Abraham, sabi ng anghel kay Abraham, where is your wife, Sarah? They asked him, there in the tent, he said. Then one of them said, I will surely return to you about this time next year. And Sarah, your wife, will have a son. Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age of childbearing. Ibig sabihin, menopause na siya. Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I have a child now that I am old? Is anything too hard for the Lord? Tingnan nyo, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. 15, Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. But he said, yes, you did laugh, sabi ng angel. Dito, pinangako ng Diyos kay Abraham nung 99 years old pa lang siya. Si Sarah naman is 89 years old, na sinabi niya, magkakaanak siya ng isang anak. Pero naging anak niya na sa labas si Ismael nito. Siguro teenager na si Ismael nito. Pero hindi si Ismael ang pangako ng Diyos. Kaya inulit ng Diyos kay Abraham, ito yung pangako ko sa iyo. Ipapanganak. Nung 75 years old ka, ito yung sinabi ko. Ilinaw ko lang sa Genesis chapter 15. Basahin ko ulit. Meron pang isa dito na malinaw na nang tinutukoy niya dito ay si Isaac. Sa chapter 15 ng verse 4 at 6. Then the Lord of God came to him, this man will not be your heirs. Kasi ang sagot ni Abraham sa verse 3, Abraham, you have given me no children, so a servant in my household will be my heirs. Tinutukoy niya dito ay si Eliezer. Dahil si Eliezer, servant niya, sabi niya, dahil hindi mo ako binigyan ng anak, edi si Eliezer ng tagapagmana ko. Sumagot ang Diyos sa verse 4, sabi niya, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heirs. Tinutukoy dito si Eliezer, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and look up the skies and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Verse 6, Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Okay, ang linaw, no? Sabi doon, Abraham believed the Lord. Okay, kaya dito, nakita natin, alam na alam ni Abraham yung plano ng Diyos kanya. Kaya, kahit na sinabi ng Diyos, ihandog mo si Isaac, ialay mo si Isaac sa akin, malinaw sa kanya yun. Kaya kahit mabigat sa kanya na ihandog si Isaac, sabi niya, hindi. Ang Diyos din ang nagsabi na siya ang magmumula. Siya pagmumula ng lahat ng salit-saling lahay ng pangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsabi na ganito. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Kaya parang pagpaganayin natin spekulasyon, parang kasi hindi naman niya sinabi, papatayin ko na si Isaac. Sasaksakin ko na siya, Panginoon. Itutuloy ko na to, Panginoon. Hindi naman ganun. Talagang sasaksakin niya. Na ang ibig sabihin, kahit mangyaring mamatay si Isaac, alam ko bubuhayin siya ng Diyos. Yun ang mas malinaw na spekulasyon. Wala siyang kaduda-duda. Kapag inutos ng Panginoon, dapat mong sundin. Kasi kapag sinabi ng Panginoon, sigurado ring mangyayari. Ngayon, gusto kong makita natin doon na parang hindi kaya contradiction yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya kay Abraham,
bibigyan kita ng anak, pagdating doon sa dulo, patayin mo yung anak. No? Minsan, niloloob ng Panginoon na parang kontradiksyon yung ating pangunawa para matest niya kung ano yung pananampalataya mo. Pero kailanman nalang contradiction. Kaya kung malinaw na pinangahawakan mo na ikay niligtas ng dugo ng Panginoong Yesus, anumang nangyayari, anumang sitwasyon, hindi kanya pababayaan. Anumang bagay ay walang imposible sa kanya. Kaya kanyang protektahan, kaya kanyang magpalain sa anumang oras, kaya niyang sagutin yung anumang problema ating inaharap kasi naipangako niya na yan. Lagi nating sinasabi sa kawan, hindi tayo nakikipaglaban para magpagtagumpay, kundi kahit tayo nakipaglaban kasi pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Nagtagumpay na ang Panginoon na siyang bumili sa atin, na siyang Panginoon natin. Kaya wala nang bagay na ikakabagsak natin ngayon. Wala nang bagay na lugi natin. Lahat ng nangyayari sa atin, pabor sa atin. Kapag malinaw sa atin yung salita ng Diyos, malinaw sa atin, kailangan lang natin i-claim. No? Kailangan lang natin pangawakan sapagkat alam natin na ang Diyos, kapag sinabi niya, gagawin niya. At yun yung ginawa ni Abraham. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo sa akin at ikaw yung pangako ng Diyos, alam ko hindi kanya pababayaan. Alam ko, ibabalik kanya sa akin. Kaya sabi niya sa mga alagad niya, hantayin niyo kami dito. No? Nilinaw niya na hantayin niyo kami dito. Pangatlo, ulitin natin, yung una, yung matibay niyang commitment, no, sa Panginoon. Yung pangalawa, yung pagtitiwala niya sa sinabi ng Panginoon. At yung pangatlo, yung deal all hindrances. Minsan sa paglilingkod, kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin inayos yung mga hindrances. Parang sa isang labanan, sabi ni Pablo, ako'y tumatakbo, inaalis ko yung lahat ng sagabal. Sabi niya sa Hebrew 12 verse 1, inaalis niya yung mga nag-hinders, tsaka yung sin. Dalawa inaalis niya, yung mga nagpapabagal, tsaka yung kasalanan. Para yung takbuhan niya ay magpatuloy. Yun yung problema. Kahit gaano ka tayo kapursigid tumakbo, pero may mga hadlang, papabagalin ka niya. Hindi ka niya patitigilin, pero tiyak, pababagalin ka niya. Dapat alam natin kung ano yung hadlang. Isa-isahin ko sa inyo, yung mga posibleng hadlang na nasa paligid ni Abraham para magawa niya yung isang napakahirap na bagay na siyang pagsubok ng Diyos para sa kanya. Una, sa verse 3 ng chapter 22, early in the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with his two of his servants and his sons Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out to the place God had told him about. Malinaw na mas mahalaga sa kanya yung gusto ng Diyos, kagaya ng sinabi ko kanina. Ito, nakita, he submit himself to God. Dahil sinubmit niya yung sarili niya sa Diyos, wala siyang pinakamimiti kundi gawin yung gusto ng Diyos. Inuna niya muna yung sa inner being niya. Nilinaw niya na kahit ikaw makapangyarihan, yung desire ko makapangyarihan, pero isa ang kayang magpataob sa iyo, yung gusto ng Panginoon ko. Malinaw yun. Nilagay niya yung kanyang buhay sa ilalim ng kamay ng Panginoon. Kaya, hindi mahirap sa kanyang sumunod. Sabi doon, bumangon siyang maaga, o ibig sabihin nung bumangon siyang maaga, nakatulog siya. No? Siguro kung sa atin mangyari yun, buong magdamag, hindi tayo nakatulog. Magdamag, nagkakaisip tayo ng problema. Pero kay Abraham, parang normal lang yun. Bakit? Kasi sinapit niya yung buhay niya para sa Panginoon. Malinaw yun na inialay niya to para sa Diyos. Pangalawa, yung he did not tell it to Sarah. Hindi niya sinabi kay Sarah yung mangyayari. Bakit? Hindi naman niya pinopromote na yung mga lalaki, huwag niya sasabihin sa mga asawa niyong babae yung mga bagay-bagay. Hindi. Kaya lang tong issue na to, hindi ka dapat emotional kasi mabigat yung testing dito. Kung sakaling nalaman nito ni Sarah, baka si Sarah ang gumawa ng hadlang para hindi niya to magawa. Kaya nung kinausap siya ng Diyos, hindi niya sinabi kay Sarah.
yung sasabihin. Sabi niya lang kay Sarah, mag-aadog kami sa Diyos. At kampante siya, na uuwi siyang kasama yung anak niya. Pero ang punto doon, hindi niya sinabi kay Sarah kasi baka si Sarah pa ang gumawa ng hadlang na pigilan siya. Sabi nga nung isang napakinggan ko, paano kaya kung sinabi ni Abraham kay Sarah, siguro pagkarinig ni Sarah, baka sabi ni Sarah, kung ikaw pinapatay ko, di ba? Baka biglang bumaliktad at mawala ang pagkakristyano ni Sarah, no? Kasi papatayin mo yung anak mo, di ba? O kaya baka hindi kaya nababaliw ka na, sigurado ka bang narinig mo yan sa Diyos? Kasi contradict yung salita ng Diyos, kaya mismo si Sarah hindi maniniwala na sinabi sa kanya ng Diyos yun. Kaya hindi kailangang malaman ni Sarah, kaya ginawa niya yun. Pangatlo, verse 5, ang sabi niya dito, he said to his servant, stay here with the donkey. Yung mga tauhan niyang dalawa, hindi niya hinayaang umakyat sa taas. Bakit? Kasi pag nakita nila na tinatali niya na si Isaac, sigurado sila yung magiging hadlang para pigilan siya. Tandaan natin, matanda na si Isaac, si Abraham dito. Kaya sabi niya, dito na lang kayo sa baba. Dito na lang kayo. Kami nang aakyat. Pinabuhat niya kay Isaac yung mga kahoy. At dahil doon, walang makapipigil na sa kanya. Tinanggal niya sinuko niya yung sarili niya, sinuko niya yung emosyon ng asawa niya, sinuko niya yung mga katiwala niya, nakatuwang niya sa buhay, at yung pang-apat, ito'y mahalaga. He prepared his son to trust God. Yung family niya, kaparehas ng pananampalataya niya. Tingnan natin yung verse 6 to 13. Sabi niya dun sa verse 6 to 10, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Pinabuhat niya kay Isaac yung mga kahoy and the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Ibig sabihin, pag tingnan niyo sa tanong ni Isaac, hindi siya ignorante sa pag-aalay, sa pagsasacrifice sa Panginoon. Malinaw sa kanya yung process, yung pattern. Minsan ganun, yung pagsamba natin, hindi alam ng mga anak natin, hindi alam ng pamilya natin. Yung pagsamba ginagawa natin, yung rituals na ginagawa natin sa Panginoon, tayo lang nakakalam pero hindi alam ng pamilya natin. Mga kapatid, sabi nga ng kadalasang nakita ko, kapag yung pamilya mo hindi mo na isama sa paglilingkod sa Diyos, sila ay magiging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. At marami ng sitwasyon na ganun. Kadalasan ang nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, yung asawa mo. Nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos, yung mga anak mo. Kaya malinaw na dito, very familiar siya dun sa ginagawa ng tatay niya. Familiar siya. Sa mura niyang edad, malinaw sa kanya kung ano yung paghahandog sa Diyos. Alam niya kung sino si Yahweh. Alam niya kung ano yung inihandog. Hinahanap niya yung lamb. Malinaw sa kanya yun. Wala pang 10 commandments nito kasi hindi pa sa Exodus pa ang 10 commandments. Dito, malinaw na naitanim na ni Abraham kay Isaac yung mga dapat ginagawa ng isang tao para sumamba sa Diyos. Verse 8, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar. Kasama niya si Isaac, gumawa silang altar there and arranged the wood on it. Ito yung problema. Pagkatapos nilang magawa yung altar, and he bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Tinali niya na yung kanyang anak, pagkatapos inilagay niya dun sa wood. Sabi ko kanina, si Isaac matanda na dito nung panahon na to. Ay si Abraham. Si Isaac naman, teenager na siya. Kung pipiglas si Isaac, kaya niyang pumiglas. Kung kaya niyang lumaban, kaya niyang tumakbo, sigurado matatakbuhan niya si Abraham. Pero ang kagandahan, kung paanong malinaw kay Abraham na siya'y ihahandog niya si Isaac,
malinaw din kay Isaac na siya'y ihandog para sa Panginoon. At yun ay sinabi ng Panginoon. Kaya malinaw sa kanya na pagsamba yung gagawin nila doon. At yun yung sinabi ng Panginoon. Kaya makita natin si Isaac ay pumayag. Tapusin ko hanggang 13. Sabi niya, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Okay. Dito, idinidiin natin na maging si Isaac ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Maging si Isaac ay ipinakita yung kanyang pananampalataya na handang sumunod sa Diyos. Alam niyo po, malinaw na si Isaac yung pinakamalapit na type of Christ. Kay Isaac natin makikita yung pinakamaraming pagkakatulad kay Kristo na siyang inihandog din para sa ating kasalanan. Isa-isain ko po para makita ko sa inyo na itong Isaac na to ay talagang halos sinadya na maging kawangis ng Panginoon. Type of Christ. Number 1, ito yung pagkakaparehas nila. They leave their homeland to go to the place of sacrifice. Si Jesus, nasa langit, iniwan niya ang langit upang pumunta kung saan siya ihahandog dito sa lupa. Ganon din si Isaac. Silang mag-ama, iniwan nila yung kanilang tahanan at pumunta doon sa Mount Moriah upang siya'y ihandog. Pangalawa, pareha silang only begotten son. Si Jesus Christ is the only begotten son. Si Isaac ay tinawag ding begotten son, the only son. Sabi niya doon, sabi ng anghel, kay inihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Pangatlo, makita natin yung kanilang ama, father leads his son to be sacrificed. Ang nagdala para ihandog yung anak, hindi ibang tao, hindi yung mga kaaway, kundi kaya dinala siya nung kanyang tatay. At si Jesus Christ, sabi niya, God sent His Son. Sabi ng John 3:16. Dito, Abraham sent Isaac to be sacrificed. No? Pangapat, submissive to the will of the Father. Kung paano ang ama, sumunod hanggang kamatayan sa kagustuhan ng ama, ganoon din si Isaac. And hindi siya lumaban, handa siyang sundin yung kagustuhan ng kanyang ama na siya ihandog. No? Yun yung halos parehas. Tapos, parehas nila sa panglima na the Father loved the Son. Kung paano si Isaac mahal na mahal ni Abraham, si Jesus mahal na mahal ng Ama. Pang-anim, resurrection was prophesied. Si Jesus Christ, bago pa siya ipako sa krus, malinaw na binanggit na ng Old Testament na siya'y bubuhayin na maguli. Si Jesus, malinaw na sa kanya mula sa salita ng Ama na siya'y babalik na muli. Ganun din, si Isaac, sabi niya, babalik kami. Sabi ni Abraham, malinaw na yung resurrection. Binigkis na nung Ama na siya'y babalik na maguli. Pangwalo, magkita natin yung kapareha silang connected dun sa thorns. Yung ram, caught in the thorns. Makita natin na ipit yung kanyang horn dun sa mga tinik. Samantalang si Jesus Christ had a crown of thorns. Si Jesus, ipinasok sa kanya yung mga tinik dun sa kanyang uluhan. Yung connection, no? Tapos yung blessings after sacrifice, parehas. Pagkatapos na ialay si Isaac, yung pangako ng Diyos, yung sunod-sunod hanggang verse 18, pagpapalain kita, pati mga bansa, pagpapalain ko dahil sa iyong inapo. Ngayon, ganun din si Jesus Christ, pagkatapos siyang ihandog, makita natin, pinagpala tayo dahil napatawad yung ating kasalanan. Maging tayo mga hintil ay napasama sa kaligtasan na siyang nag-iisang pinangahawakan natin kung bakit tayo kasali dun sa pangako na binanggit ni Pablo sa Galatia.
Tayo yung tinutukoy doon, maging hentil kasama sa pangako dahil doon sa offspring. Si Jesus ibibigay hindi lang para sa Israel, kundi paging para sa atin. Tapos, yung pang-10, si Isaac, pinadala sa kanya yung pagdating doon sa paanan ng bundok, pinaiwan niya na yung 2 alagad, tapos ipinapasan kay Isaac yung mga kahoy. Si Jesus Christ, ipinapasan sa kanya yung cross. Kung saan siya iandog, ganun din kay Isaac. Yung kahoy na siyang papatay sa kanya, pinapasan din. Tapos, mabanggit pa natin yung 3 days. Parehas yung ginamit. Nung pinipare ni Abraham lahat, after 3 days, sila'y lumakad. Ganun din yung 3 days, alam natin yung connection ng pagkabuhay na maguli. Tapos yung donkey, iniwan niya yung donkey kasama ng mga kawal. Si Jesus Christ sumakay sa donkey. Tapos mountain, makita natin parehas sila sa bundok ay inialay. Kaya yung similarity, yung pagiging, yung parang tinatawag nating type of Christ, pasok na pasok kay Isaac. Kaya nais kong ipakita sa inyo na itong si Abraham, isa sa maging malaking hadlang sa kanya kapag hindi malinaw sa kanyang pamilya kung ano yung paglilingkod na ginagawa niya. Kung ano yung pagsamba na ginagawa niya. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo gustong sumamba sa Diyos. Pero dapat kasali ang pamilya natin sa ating pagsamba sa Diyos. Naiintindihan ng pamilya natin yung pagsamba ginagawa natin. Madalas, baka pag sa offering pa lang, pag-awayan nyo ng mag-asawa yan. Pagdating sa oras ng paglilingkod, pag-awayan nyo ng mag-asawa yan. Dapat malinaw sa bawat isa. Kaya napakalaga yung, lalo na sa aming pastor, hindi dati nung pamantayan ko, pag pastor ka, dapat Kristiyano mapangasawa mo. Pero kulang yun eh. Pag Kristiyano ka, pag pastor ka, dapat matured Christian mapangasawa mo. Kasi napakahalaga na yung sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos, ganoon din ka-matured yung asawa mo. At yun yung kay Abraham, na yung pamilya niya, si Isaac, naintindihan yung paglilingkod na ginagawa niya. Kaya ang paglilingkod, makita natin sa Bible, hindi individual yan. Bagamat ang kaligtasan na individual, pero ang paglilingkod, family yan. Pamilya yan. At kasama natin yung pamilya natin na maglilingkod sa Diyos. Kasi pag hindi natin sila naisama, sila yung magiging hadlang para tayo makapaglingkod. Kaya mga kapatid, kung gusto nating maging matagumpay sa mga pagsubok, sa mga testing, katulong natin ang pamilya. Kasama natin ang pamilya natin, paano hawakan, paano pagtagumpayan. Basta alam nila yung ano ang Panginoon, malinaw sa kanila kung sino ang Panginoon. Naalala ko tuloy si Hepta, nung papauwi na si Hepta, nag-offer siya sa Lord, kung sinong sasalubong sa akin, ihandog ko sa iyo. Kaya sumalubong sa kanya yung kaisa-isa niyang anak na babae. Kaya nung makita niya, pinunit niya yung damit niya. Kasi kailangan niya ihandog yung anak niyang babae. Pero katulad kay Isaac, hindi naman gusto ng Diyos na ihandog ito para patayin. Kundi inihandog siya sa templo. Dahil sa templo, inihandog siya, hindi na siya pwedeng mag-asawa. At ang ibig lang sabihin kay Hepta doon, ay yung judge na si Hepta, ang ibig lang sabihin doon, hindi na siya magkakaroon ng pamilya. Yun na lang ang nag-iisa niyang pag-asa para magkaroon ng pamilya, naputol yung salit-saling lahi ni Hepta. Dahil sa kailangan niya sundin yung pangako niya sa Panginoon. Pero yung bata, nung nalaman niya, sabi niya, kung ano gusto ng Diyos, yun ang masunod. Kinalimutan niya rin yung pangarap niya nung bata. Masinunod niya yung panata ng tatay niya at para sa Diyos, kaya kong gawin to. Kaya ginawa yun ng anak. At maraming pagkakataon pa na kasama sa paglilingkod yung pamilya. Si Timothy, naglingkod siya na parang si Pablo, pero pinalaki siya sa pananampalataya ni Eunice saka ng kanyang nanay. No? Kita mo natin na kasama niya yung pamilya niya mula sa lola niya hanggang sa nanay niya, kasama niya sa paglilingkod. Kaya naging bahagi sila sa paglilingkod ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ulitin ko, napakalaga sa panahon ngayon, napakaraming uri ng pagsubok na dinadanas natin. Itong nakaraang pandemya, isang uri ito ng malaking pagsubok. Pero kapag inisip natin na hindi yung all things work together for good, asahan natin,
hindi magiging tama ang approach natin dito sa pandemya. Baka sabihin natin, antichrist yan, sabihin natin, ganito yan. Ipalagay natin na, palagay natin, tama yung iba na pag itong pandemya, ay pag naturukan ka nito, magiging zombie ka or magiging hindi ka naligtas, antichrist ka na. Ang tanong, paano yung sinabi ng Diyos na hindi kanya pababayaan, hindi ka na maagaw ng iba? Paano yung sinabi ng Diyos na all things work together for good to those who love Him? Kung talagang may kapahamakang dala yan, hindi yan pahintulutan ng Diyos. Umpisa pa lang hadlangan niya na yan. Naalala natin ang Israel, gustong ipaubos ni Haman na magitan ng Diyos through Mordecai and Esther. Kita mo na iligtas ang Israel. Kasi hindi papayag ang Diyos. Nakita natin, gustong ipapatay yung batang Moses, ipapatay yung batang Jesus. Alam ng Diyos, bago mangyari yun, kaya gumawa agad siya ng aksyon. Kaya kung gustong ipapatay ang lahat ng tao through vaccine, dapat matagal nang gumalaw ang Diyos at hindi na pangyari yan. Pero dahil pinahintulutan ng Diyos, malinaw na malinaw, may proseso ang Panginoon sa lahat ng ito. May paraan ng Panginoon sa lahat ng ito. Kaya anumang pagsubok natin, diba, ranas tayo ng kagipitan, baka merong gustong i-develop ang Panginoon sa atin. Baka merong Isaac na gustong isuko natin sa Panginoon para lalo itong maging pagpapala sa atin. Baka merong image na Isaac na siyang kumokontrol ng buhay natin na parang napagpapalit na natin Panginoon. Kaya siya yung hinihingi ng Panginoon. Sa oras na ibigay mo to sa Panginoon, lalo itong dadami. Walang bagay na binigay mo sa Panginoon na nawala. Yung 5 loaves of bread tsaka 2 fishes, nung binigay sa Panginoon, ito'y pinarami. Makita natin yung baston ng Moses, nung ibinigay sa Panginoon at ito'y naging the rod of God, kita natin gumawa ng pagkarami-raming himala. Yung mga fisherman na pangkaraniwang tao, nung binigay sa Panginoon, makita natin naging fishers of soul. Lahat nagiging kakaiba kapag nilagay sa kamay ng Diyos. Kaya laging ilang beses hinulit, meron bang imposible sa Diyos? Meron bang hindi ko kayang gawin? Mga kapatid, anumang sitwasyon natin, anumang kalagayan natin, titiyakin ko po sa inyo, kapag ang Diyos ang gumalaw, kaya niya itong solusyonan. Walang problema dun sa gagawin ng Diyos. Ang problema, ano yung ating gagawin pag umaharap tayo sa ganitong sitwasyon? Ulitin ko po, una, dapat malinaw na malinaw yung commitment natin sa Diyos. Pangalawa, dapat yung buong pagtitiwala natin sa Kanyang salita. Ano bang sinabi niya, panghawakan natin. At yan yung strategy kasi ni Satan. Pipilitin niyang kalimutan natin yung lahat ng pangako ng Diyos. At yan yung ginawa niya doon, yung tinukso niya si Jesus. No? At yung panguli, lahat ng hindrances, dapat makita natin, dapat magawa natin ng paraan na ito makakapagpabagal sa akin. Ito, kasalanan to dapat alisin. Dapat malinaw yun. Kasi hindi natin namamalayan, balang araw magiging problema natin yun. Huwag nating alagaan, huwag nating pabayaan na nandyan yan, huwag nating pabayaan na yung pamilya natin ay hindi kasama sa paglilingkod, huwag nating payagan. Dapat lahat ng ipapanganak sa sambayanan natin ay maglilingkod sa Diyos. Lahat ng ipapanganak, mapapangasawa natin, magiging mga anak natin, mga titira sa bahay natin, dapat lahat sila ay maglilingkod sa Panginoon. Maintindihan nila yung pananampalatayang ating tinanggap na balang araw kinala rin tatanggapin. At makita natin, makakatulong natin sila para harapin ang mga pagsubok para ito'y mapagtagumpayan. Kaya nawa, maging pagpapala sa atin ang salita ng Diyos, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat katulad ni Abraham na iyong ipinangako sa kanya ang magandang pagpapala, magandang biyaya, magandang kabutihan na iyong nilaan para sa kanya. Kami rin naman, Panginoon, dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus at dahil sa pagpasok ng Panginoong Yesus sa aming puso, inilatag mo na lahat ng biyaya na para sa amin. Inilatag mo na lahat ng kabutihan sa iyong mga anak. Panginoon, tulungan niyo kami na manghawak sa aming pakikipagtipan sa iyo. Panghawakan namin na ikaw ang aming Panginoon at kami ang iyong tupa na nasasakop ng iyong pastulan.
Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag makalimot sa tipa ng aming ginawa. Ang inyong inilatag sa amin na aming tinanggap, tulungan niyo po na maging seryoso kami, Panginoon, sa tipanang ito at huwag kaming pabayaan na lumayo sa iyo, Panginoon. Bagkus, ang iyong bawat salita ay patuloy na tumanim sa isip namin, maging malinaw sa lahat ng oras, na kahit minsan nagiging contradict sa mga bagay-bagay na nangyayari, hindi kami papayag na hindi gawin yung gusto mo. Sapagkat alam po namin, malinaw ang sinabi mo, Panginoon. Malinaw ang pangako mo. Malinaw ang lahat ng inilaan mo na para sa amin. At Panginoon, sa iyo rin namin dinadalangin na tulungan niyo kami na magpatuloy sa inyo, anumang hadlang sa mga buhay namin, ang aming pamilya, hayaan mo, Panginoon, ilapit sa iyo, Panginoon, kung paano kaming nais maging tapat sa iyo. Gawin mong tapat ang aming buong sambayanan. Ang aming buong sambayanan ay maglingkod din sa iyo, Panginoon. Gamitin mo rin, Panginoon, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga pamilya, ang aming mga magulang. Gamitin mo, Panginoon, silang lahat para makapaglingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami na iparamdam sa kanila kung sino ka, Panginoon, kung ano yung nais mo, Panginoon, para sa amin. Tulungan niyo po na maintindihan nila yung lahat ng detalye na tanging ikaw lang ang pag-asa ng buhay namin dito sa mundo. Panginoon, pagpalain niyo ang kawan ng Panginoon, pagpalain mo kami na lahat na nasasakop ng iyong tipanan. Hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng nakarinig, ang kalakasan ng aming panalangin at ang iyong proteksyon at pag-iingat para sa lahat ng oras ng aming buhay, agit sa lahat yung kagalingan, kalakasan, pagpapala, ay tanggapin namin lahat. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.